At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good morning. Ay, good afternoon na po pala. Regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na zero balance billing, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan from the DOH hospital? At the same time po, yung benefit package naman po ng PhilHealth. Okay po, ito po ay patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung zero billing. Okay? Zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po, hindi na po ito ika-categorize kung indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the basic ward accommodation, kayo po ay malilibre na po ng inyong gastos sa ospital. Unang-una po, kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po nun ay kapag ka po kayo naman ay lalabas na ng ospital. So, kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at humingi ng tulong sa PhilHealth Desk sa nasabing ospital. At doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong ipakompute ang inyong bill sa ospital. Yung po sa Z-benefit package naman po ng PhilHealth, sabi po doon kahit hindi na rin po PWD, hindi yung ibang mga sector po napili na makaka-avail nito, lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo. Mas maganda po malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo. Di naman po kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z-benefits package. Kung meron po silang kontrata with the PhilHealth, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, nasa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z-benefit package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z-benefit package, yun po yung patungkol sa mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Sunod na tanong, Harleen Delgado, ABS-CBN. Yusek, good afternoon. Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the president did not mention in his SONA anything about online gambling. How does the palace view this po? And also, kumusta po, Yusek, yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, maganda po kasi wag tayo masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado? So dapat malaman natin saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal. Doon ba sa mga illegal na gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So, sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Bakit isa pang mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na mayroon pang isabong? So, dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag ka nga tinanggal natin talaga agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So, hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan.
So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yan ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon. Sunod na tanong, Marisol Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas po na panibagong Okta research yesterday showing na tumaas yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. At nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasiba ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero syempre po, ito ikinagagalak. At kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. But do you think, do you see a more effective messaging now considering that there's an improvement on the numbers of the president? Yes, I think so. Kasi po, mas nakikita ngayon ng mga kababayan natin kung saan nagpupunta ang Pangulo. Kasi noon po ay hindi ito masyadong na inaipapakita marahil ng Pangulo dahil siya po ay trabaho lang ng trabaho, hindi siya masyadong particular kung nakikita ba ito ng taong bayan. But with this, kailangan po talaga makita ng taong bayan para malaman nila at ma-differentiate nila yung taong nagtatrabaho at yung nagbabakasyon lang. Sunod na tanong, Jean Mangalos, philstar.com. Good afternoon. Senate President Escudero said that President Marcos could not expect an unchanged budget since Congress has the power of the purse. And secretaries themselves would ask lawmakers to make changes in the budget process. So, can the palace elaborate on President Marcos's warning to lawmakers about the budget? Unang-una po, pinaghihirapan po na makagawa ng budget para sa National Expenditure Program. Ito'y inaaral, katulad nung binanggit po ni Secretary Amena Pangandaman, na hindi po ito biro-biro sa pagsasagawa po nito, iniisa-isa po ito kasama ang Pangulo at lahat ng mga cabinet secretaries. At kung ano man po ang nabuo dito, ibig sabihin po, iyan po ang dapat na paglaanan ng pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Kaya gusto niya po maging malinis ang budget at hanggat maaari yung BICAM conference with regard to the conference dito sa budget, 2026 budget, ay bukas sa publiko. So is it more accurate to say that the President would veto a budget with anomalous insertions or changes made during the BICAM? Depende po yan sa pag-aaral. Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan, malamang po ay hindi ma-veto. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala lamang sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-veto. Last question. Has the President considered the possible consequences of a reenacted budget? Alam po niya yan, kaya po niya sinabi. Pero malamang magsasakripisyo po yan para lamang po makita ng taong bayan na hindi dapat abusuhin ang pondo ng bayan.